Isang araw na lang, itutuloy na ang clarificatory hearing sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Talakayin natin ito kasama ang public interest lawyer at isa sa mga host ng With Due Respect, si Attorney Dino De Leon. Magandang hapon, Attorney Dino, and welcome back sa Arangkada. Magandang hapon, Jack, Ninya, at sa lahat ng ating mga tagapakinig at manonood. Okay, Attorney Dino, ano na po ngayon ang dapat nating abangan sa pagpapatuloy ng clarificatory hearing bukas, ay sa Miyerkules? Syempre magpapatuloy yung mga clarificatory questions ng mga members of Committee on Justice, ang mga darating di umano, di ba? Ang mga inaabangan natin si Senator Trillanes, yung representative ng Ombudsman para syempre dalihin yung mga SALN at ikumpirma yung mga SALN na nakuha na at isinumite na sa Department of Justice, kasama rin yung Anti-Money Laundering Council, no, na representative, no. Kasi alam mo, Jack, Ninya, yung magiging central testimonya ni Senator Trillanes ay yung allegation supposedly ng investigation for intelligence purposes before na merong around 2 billion na worth ng transactions doon sa joint bank account itong si Inday Sara at saka si Rodrigo Duterte, no. So yaan yung talagang kailangan nating abangan kasi saan naman manggagaling yung mahigit 2 billion na perang pumapasok doon sa labas-pasok doon sa joint bank accounts nila kung ang kanilang source lang naman ng income is supposedly yung doon sa government service nila, no. So kailangan nila i-explain yan. Ang nakalagay kasi sa batas na pagka meron kang unexplainable wealth bilang isang public official, lahat yan ay presumed to be ill-gotten, no? At makukumpirma na merong mga pinanggagalingan na pera na ibibigay sa kanila at nakakalap nila na hindi naman galing sa legal na paraan. Oh, and attorney, di ba? Kumbaga mabubuklat ba nila kung ito nga yung mga pera na sinasabi kahit na hindi i-waive ni VP Sara yung kanyang bank secrecy rights? Ang nakalagay kasi, kaya nga sinampi na rin yung sa Ombudsman, apart from the fact na sa SALN, alam mo kasi, check sa SALN, meron nakalagay sa ilalim ng SALN na wini-waive ng sumite ng SALN at nag-file ng SALN yung kanyang right sa bank secrecy laws para ma-verify ng Ombudsman yung declarations doon, no? So ibig sabihin yan, yung waiver na ipasa na ni Sara Duterte noong sinumitin niya yung SALN, yun yung unang-una. Pangalawa, kahit naman hindi doon sa sa aspeto na yon, tandaan natin na empowered by law itong Anti-Money Laundering Council na mag-imbestiga lalong pagka labas-pasok yung mga transaksyon. Kung di ba, kung matatandaan natin, required ang mga bangko na i-report, no, sa Anti-Money Laundering Council pagka umabot doon sa threshold amount, no, na 500,000 yung mga transaksyon doon sa bank account na yan. Ibig sabihin, yung datos na ito ay nasa Anti-Money Laundering Council na dahilan sa kasama sa mandato nila na imbestigahan yung mga tinatawag nating transactions na flag, no. So kahit na hindi pirmahan ni Sara Duterte yung waiver, ando na yung report at datos na nasa hawak-hawak na ng Anti-Money Laundering Council. And what about yung mga dummy account na sinasabi nitong si Madriaga? Yun isa pa yun sa mga maaring buksan sana, no? At doon magkakaalaman kung ano ba yung mga labas-pasok na transaksyon doon sa mga bank account na yan ni Madriaga. Oo, hindi na yata sasalang si Madriaga sa susunod na sa susunod na hearing kasi ang threshold lang naman, hindi pa naman ito yung korte, hindi pa naman ito yung trial. Ang threshold lang naman na kailangang i-meet batay sa ebidensya may probable cause ba. Itong probable cause na to, considering doon sa testimonya ni Madriaga at saka yung mga pictures na pinakita niya, no, at saka yung mga allegation niya, para sa akin sufficient na yan for purposes of probable cause, no. Dapat siguro sa trial na mismo yung pag-verify noong mga bank accounts na sinasabi niya, no. Pero kung matatandaan mo, pumirma naman si Madriaga na nung bank secrecy waiver, no. So ibig sabihin pwede nang makuha
yung mga naturang bank accounts na ito na sinasabi niya na under his name, no? So ibig sabihin, dapat sumulat na sa mga bangko kung ako yung ako yung mga abogado diyan sa Committee on Justice, no? So ang abogado ng mga complainants, susulat na ako sa mga bangko gamit yung waiver ni Madriaga para makuha yung mga records sa mga bangko nila sa pangalan ni Madriaga para makita na rin natin kung totoo nga na merong mga milyong-milyong pera na nandoon sa mga bank accounts niya na supposedly dami siya batay na rin sa kanyang testimonya. And attorney, di ba meron pa nga doon sa isa pa yung tungkol sa confidential funds, yung notice of disallowance na in-issue ng COA. Paano ho pag hindi sinoli ni VP Sara? Pero lalo na kunyari wala na naman siya sa DepEd. Paano po niya maisosoli yun? Well, alam mo, meron pa naman siyang, alam ko, meron siyang remedy na ina-avail, no, sa Supreme Court, no. So para maging para maging final 'yan, no. So ibig sabihin, as of the moment, hindi pa yan final, no. Pero kung maging final na yan at pinababalik sa kanya, pwede kasing makumpiska pagka yung mga personal niyang ari-arian, 'di ba? Sinabi nga, actually how it works is pagka meron ng final and executory judgment is pwede na yan isumiti sa mga bangko at pwede nang i-garnish ng gobyerno yung mga bank accounts nila. So ibig sabihin, kung totoo itong bilyon-bilyon na pera sa bank account nitong si Sara Duterte at saka ni Rodrigo Duterte, pagka kumilos na ang COA, kumilos na mga abogado ng gobyerno, pwede nang mag-freeze at mag-garnish yan at mag-forfeit in favor of government mga personal na pera at ari-arian ni Inday Sara. So in essence, ibig sabihin, hindi niya pwedeng basta baliwalain na lang yung order na ibalik niya yung pera dahilan sa merong mga coercive mechanisms para ma-attach yung mga property niya, makuha yung mga ari-arian niya para mabayaran itong pinababalik na amount ng COA. Balikan po natin si Senator Antonio Trillanes. Ano po ang inyong inaasahan mula kay Senator Trillanes? Alam mo kasi si Senator Sonny Trillanes, ang talagang nakatutok dito sa issue nung bank accounts, no, lalo-lalo yung joint bank account nitong si Sara Duterte at ni Rodrigo Duterte. Batay na rin doon sa kanyang mga nakaraang pahayag na rin doon sa Quadcom, di ba? Merong mga pumasok dito na pera sa account nila na nanggaling rin sa mga well-known drug personalities. Meron din yung consistent yata na 20 million pesos doon sa na inilabas at nakapangalan doon sa bawat isa sa magkakapatid, no? Na si Sara, si Pulong, si Baste. Yan yung mga inaasahan natin, no? So bottom line is ang salaysay ni Sonny Trillanes will focus mainly on the investigation conducted before, paano niya nakuha itong mga dokumento na ito at ano mismo yung alam natin na content noong Anti-Money Laundering Council report at saka yung labas-pasok na pera dito sa joint bank account ni Rodrigo Duterte at Sara Duterte. And attorney, anong reaction nyo doon sa mga sumusuporta kay VP Sara na sinasabi ito yung paglutang ni Trillanes, pag-testify, kumbaga pagbiging resource person niya sa Wednesday, sabi parang scheme lang daw to na pinapahiya ang ating vice presidente dahil inuungkat talaga natin yung bawat ebidensya. Well, alam mo, hindi ba dapat pinapahiya yung mga magnanakaw? No? So, kung yun lang yung concern nila, hindi ba mas importante dapat yung loyalty natin sa accountability, sa pananagutan, no, sa katotohanan. So, mapahiya man o hindi, yung magnanakaw at saka yung kumukulimbat ng pera, secondary concern yan eh. Ang totoong concern dapat is batay ba sa ebidensya, totoo, na mayroong labas-pasok ng ganyang karaming amount dyan. At kung may ganyang kalaking halaga dyan, bakit may labas-pasok dyan sa joint bank account ninyo? At saan nanggaling yung pera na yan, di ba? Alam mo, ang mga lingkod bayan natin, di ba? Ang sabi nga ni Senator Bamakino, di ba? Kung 10 lang yung pandesal at 11 yung hindi nakakakain, di ba? Ang huling-huli dapat nakakain yung lingkod bayan. Ibig sabihin, sakripisyo yan. Ibig sabihin, hindi ka nandyan para magpayaman at kumilimbat ng pera. At kung meron kang hindi ma-explain na pera dyan sa bank account mo habang naghihirap ang taong bayan, dapat lang mapahiya ka. So, yung pagpapahiya kay Sara Duterte is a secondary issue. At kung ayaw niya pala na balat sibuyas pala siya, ayaw niya na pag-uusapan sa publiko, ayaw niya magkaroon ng pananagutan, wag na lang siya tumakbo bilang Vice President, lalo na bilang Pangulo. Tsaka yun nga binigyan naman siya pagkakataong partner, di ba? Na kahit paano ay sumipot sa hearing at mapagtanggol niya kahit paano ang kanyang sarili. Tama po.
Oo, dapat sana marami sanang chance, 'di ba? Pwede nga siya mag-submit ng clarificatory questions. Pero sabi ko nga doon sa with due respect, Tatak Duterte kasi na puro ngaw-ngaw, puro yabang. Pero ayaw managot, no? Ayaw managot sa totoong pananagutan. Pareho like father, like daughter, 'di ba? Yung tatay ayaw umattend doon sa ICC hearings, pinapanagot na, puro yabang ang sinabi, sisipain niya raw yung mga ICC, pero nung nandun na, ayaw umattend, ayaw humarap sa pananagutan. Ito rin si Sara Duterte, gusto niya bloodbath, pero ayaw ring humarap, no? Bottom line is, grabe yung binibigay na due process sa mga Duterte. Both sa ICC at saka dito sa domestic forums natin, no? Pero ayaw naman humarap, no? Ang sinasabi, politika lang, pero hindi dinideny. Hindi dinideny yung mga akusasyon doon at yung denial niya pa, sablay. Ang denial niya, sabi niya, hindi niya kilala si Madriaga, pero happy birthday sa Ram. May screenshot na umaattend siya ng video conference, no? Merong video na inaabot yung Philippine flag dito kay Ramil Madriaga. So napaka-inconsistent no ng mga sinasabing gusto ng bloodbath, pero ayaw naman harapin yung pananagutan at ayaw rin naman i-avail yung due process na binibigay sa kanya. Okay. Alright, maraming salamat, Attorney Dino De Leon. Maraming salamat po.